Nararanasan mo na bang maligo, tapos biglang parang bumigat ang lahat sa buhay mo? Malinis ang katawan mo pero nawala ang swerte. Preskong-presko ang pakiramdam, pero unti-unting bumagsak ang iyong pananalapi. At hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ayon sa sinaunang karunungan ng mga Buddhist at espiritual na tradisyon ng mga Pilipino, ang tubig ay hindi lang para sa paglilinis ng katawan, kundi para sa pag-reset ng enerhiya. At kapag naligo ka sa maling oras, maaari mong hindi sinasadyang mahugasan ang mga biyayang nakalaan sa'yo. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Hindi rin ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa tamang oras ng enerhiya at sa tahimik na paraan ng universo sa pagbibigay ng babala o gantimpala. Kaya bago ka muling maligo, panoorin mo ito hanggang dulo dahil isang maling oras lang ng paliligo ay pwedeng magdala ng kahirapan, malas at kawalang balanseng espiritual. Sa maraming pamilyang Pilipino, bata pa lang tayo ay pinapaalalahanan na tayo ng matatanda sa bahay. Huwag kang maligo ng gabi na. Huwag kang maligo kapag mainit pa ang ulo mo. Huwag kang maligo agad-agad pagkatapos mong makabalita ng masama. Karamihan sa atin ay natawa lang. Iniisip na ito'y paniniwala lang ni Lola o simpleng pamahiin sa probinsya. Pero, paano kung hindi lang ito babalang panakot? Paano kung ito ay mga espiritual na paalala na ipinamana para protektahan ang ating enerhiya, pera, at kalinawan ng isipan? Sa Buddhism, banal ang tubig. Ito ay salamin ng iyong kaluluwa, emosyon, at karma. At sa tuwing ikaw ay tumatapat sa agos ng tubig, mapaposo man sa baryo o modernong shower sa syudad, hindi lang balat ang iyong nililinis. Binubuksan mo ang iyong enerhiyang panloob. At ito mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ang tamang oras ng paliligo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tahimik pero makapangyarihang espiritual na katotohanan sa likod ng pagligo. Ang mga partikular na oras na dapat mong iwasan. At kung paanong ang mga simpleng gawi ay maaaring nag-aanyaya ng kasaganaan o kahirapan nang hindi mo namamalayan. Hindi ito mahika. Hindi ito pananakot. Ito ay karunungang Pilipino na pinagsama sa enerhiya ng Buddhist teachings. At ngayon, dito magsisimula ang iyong mas malalim na pagkaunawa. Ang espiritual na papel ng tubig. Ang tubig ay isa sa mga pinakamatandang espiritual na kasangkapan sa mundo. Bago pa tayo magkaroon ng mga templo, bago pa natin kabisaduhin ang mga mantra o sundan ang mga modernong ritual, narito na ang tubig. Sa kulturang Pilipino, ang tubig ay parehong kinatatakutan at pinararangalan. Ito ang nagbibigay ng buhay. Ito rin ang kumukuha nito. Dumadaloy ito sa mga ilog at sa pananampalataya. Sa mga aral ng Buddhism, ang tubig ay tinatawag na conductor of karma. Naglalaman ito ng alaala. Naglalaman ito ng emosyon. Tumutugon ito sa vibration ng iyong katawan, isipan, at enerhiya. Kaya nga pinagpapala muna ng mga monghe ang tubig bago inumin ito. Ginagamit nila ang tubig upang linisin ang altar, paliguan ang mga banal na estatwa, at i-purify ang mga lugar bago magnilay. At sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, nananatili ang isang tahimik ngunit malalim na paggalang sa tubig. Kahit hindi natin ito sinasabi ng lantaran, nararamdaman natin ito. Napansin mo na ba kung paano ang isang magandang paliligo pagkatapos magdasal ay parang may daladalang paglabas ng bigat? O kung paanong ang malamig na paligo matapos ang pagtatalo ay unti-unting nagpapalambot ng tensyon? Iyon ay dahil sumisipsip ang tubig ng enerhiya at maaaring dalhin ito palayo. O lalo pa, itong palalimin. Dito nagiging napakahalaga ang espiritual na timing. Sa sandaling tumapak ka sa tubig, sinasabi mo sa universo, handa na akong magbitaw, handa na akong tumanggap. Pero hindi lang ang katawan mo ang pinakikinggan ng universo. Pinakikinggan din nito ang oras, ang intensyon, ang vibration mo. Sa katutubong tradisyong Pilipino, may paniniwalang hindi dapat maligo agad pagkatapos ng lamay o kapag bagong lipat sa bahay. Bakit? Dahil alam ng ating mga ninuno na sa mga panahong nagbabago ang enerhiya, ito ang pinakamarupok. At ang tubig ay hindi nagsisinungaling.
Pinalalakas nito ang kung anong dala mo. Kapag naligo ka habang malungkot, lalalim ang lungkot. Kapag naligo ka ng malinaw ang isipan, lalawak ang kalinawan. Kapag nilinis mo ang sarili habang natatakot, lalalim ang ugat ng takot. Hindi ito pamahiin. Ito ay energy literacy, ang kakayahang unawain ang kilos ng enerhiya. At karamihan sa mga tao, kahit mabait at may mabuting hangarin, ay hindi sinasadyang hinuhugasan ang kanilang mga biyaya dahil walang nagturo sa kanila kung paano lumapit sa tubig ng may espiritual na pagkaunawa. Tamang oras versus maling oras ng paliligo. Maging totoo tayo, karamihan sa atin ay naliligo kapag ito'y convenient. Bago pumasok sa trabaho, pagkatapos ng matagal na biyahe, gabi na kapag tahimik na ang bahay. Pero ang pagiging maginhawa ay hindi katumbas ng espiritual na pagkaka-align. Sa tradisyong enerhiya ng parehong Buddhist at Pilipino, ang oras ay hindi lang numero sa orasan. Ito ay isang buhay na frequency. Bawat oras ay may dalang kakaibang vibration. At kapag naligo ka sa maling oras, hindi lang katawan ang nililinis mo, maaaring hindi mo namamalayang hinuhubad mo ang proteksyon ng iyong enerhiya. Kailan nga ba ang maling oras ng paliligo? Ika-1. Iwasang maligo sa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga. Sa maraming espiritual na tradisyon, ito ang tinatawag na dead time o oras ng mga espiritu. Ito ang panahon kung kailan ang laylayan sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo ay pinakamanipis. Iniiwasan ng mga Buddhist monk ang paliligo sa ganitong oras maliban na lang kung talagang kinakailangan. Dahil ito rin ang oras kung kailan ang ating espiritual at pisikal na depensa ay pinakamahina. Sa kwentong bayan ng mga Pilipino, ito rin ang oras kung kailan malaya ang mga ligaw na espiritu. Kapag naligo ka sa oras na ito, maaaring makasagap ka ng mabibigat na enerhiya na hindi naman talaga iyo. Maaari kang makaramdam ng kabigatan, lungkot, o parang may bara sa pananalapi kinabukasan at hindi mo alam kung bakit. Ika-2, iwasang maligo agad. Pagkatapos ng matinding emosyonal na stress, kakagaling mo lang sa away, bagsak sa exam, na-reject sa trabaho, ang energy field mo ay punong-puno pa ng sakit at kaguluhan. Kapag bigla kang naligo, maaaring ma-lock-in mo ang vibration na ito, imbes na ma-release. Bigyan mo ang sarili mo ng ilang minuto para huminga, umupo, magmuni-muni. Bitawan muna sa isipan. Pagkatapos, maligo ng may intensyon, hindi dahil sa emosyonal na reaksyon. 3 pinakamainam na oras ng paliligo. Ayon sa tradisyong hilot ng mga Pilipino at sa Buddhist mindfulness, ang mga pinakamabisang oras para maligo ay bago sumikat ang araw, 4 na oras ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Ito ang tinatawag na energetic birthing time. Muling nagre-reset ang universo, tahimik ang kalikasan, at pinaka-receptive ang iyong enerhiya sa banal na agos. Pagkatapos ng taimtim na pagdarasal o pagmumuni-muni, kung ikaw ay maliligo pagkatapos mong isenter ang iyong espiritu, tinutulungan ng tubig na selyuhan ang kapayapaan at kalinawan. Bago magsimula ng bagong yugto, unang araw sa trabaho, unang hakbang sa negosyo, maligo para ipahiwatig sa universo na handa ka sa isang panibagong simula. Ika-4, iwasan ang paliligo. Pagkatapos ng takip silim, maliban na lang kung may ritual o layunin. Ito ang madalas ikinagugulat ng marami, pero ito'y karaniwan sa mga Buddhist na templo at matatandang bahay sa Pilipinas. Bakit? Dahil pagkatapos ng takip silim, ang enerhiya mo ay nagsisimulang humugot paloob. Kapag naligo ka ng walang grounding o panalangin, maaaring mahugasan mo ang mga biyayang naipon mo sa buong araw. Kung kailangan mo talagang maligo ng gabi, magsindi ng kandila. Bulungan ng tubig ng panalangin. Kilalanin ito bilang banal. Gawin mo itong may layunin, o huwag na lang. Ang tubig ay hindi humuhusga, pero tumutugon ito. At kapag naunawaan mo na ang tamang timing nito, hindi ka na muling maliligo ng gaya ng dati. Mga palatandaan na naliligo ka sa maling oras. Karamihan sa mga tao, hindi agad napapansin ang epekto.
maliligo, magpupunas, at magpapatuloy sa araw nang hindi alam na may nabago na sa kanilang enerhiya. Pero dahan-dahang lumilitaw ang mga senyales. Hindi sabay-sabay, pero sapat para bulungan ka ng iyong espiritu. May hindi tama. Tuklasin natin ang mga palatandaang maaaring nagpapakita na ang paraan o oras ng iyong paliligo ay humaharang sa biyaya at nagpapapasok ng kawalan ng balanse. Unang biglaang panghihina, pagkatapos maligo, naranasan mo na bang matapos maligo ay mas parang napagod ka pa? Na parang nauubos ang lakas mo imbes na ma-refresh. Isa ito sa pinakaklarong senyales na naligo ka sa espiritual na marupok na oras. Sa halip na magbigay ng sigla, maaaring nahugasan ng tubig ang natitira mong enerhiya, iniwang bukas at hindi grounded ang iyong espiritu. Ikalawang parang humihinto o nawawala ang daloy ng pera tahimik pero malakas ang sinyas na ito. Matapos ang paulit-ulit na pagligo tuwing gabi o kapag emosyonal, mapapansin mong naantala ang bayad sa'yo. Nawawala ang pitaka. Bigla ang bayarin na hindi inaasahan. Mga oportunidad na basta na lang naglalaho nangyayari ito dahil hindi sealed ang iyong energy field at ang pera bilang enerhiya rin ay dumadaloy lamang kung saan may katatagan. Kapag naglalabas ang iyong aura, pati biyaya ay sumasabay lumabas. 3. Emosyonal na bigat na walang dahilan. Minsan maayos ang pakiramdam mo sa umaga, pero pagkatapos ng paligo sa gabi, parang may lungkot, kaba, o kawalan ng direksyon. Hindi ito basta random na kalungkutan. Ito ang epekto kapag sinipsip ng tubig ang iyong gulo o sakit, at imbes na bitawan ito, lalo pa itong pinalalim. Ika-4 na magulong tulog o kakaibang panaginip. Kung madalas kang maligo sa pagitan ng alas 11 ng gabi at alas 3 ng umaga, huwag magtaka kung ang panaginip mo ay maging vivid, nakakatakot, o magulo. Bakit? Dahil ito ang oras na pinakaaktibo ang espiritual at subconscious energies at maaaring hindi mo isinara ang pintuan, kundi binuksan pa ito. Pakiramdam mo'y walang ugnay sa sarili, hindi makafocus, madaling mainis, hirap tapusin ang mga ginagawa. Ito'y mga senyales ng energetic imbalance. Sa mga tradisyong paggagamot gaya ng hilot, mahalaga ang grounding at ang maling paliligo ay nag-iiwan sa'yo na parang lumulutang sa hangin, walang direksyon. Tandaan, hindi ito mga parusa. Ito'y mga mensahe. Ang iyong katawan, ang iyong emosyon, ang iyong suwerte. Lahat sila ay nagsasabi, may hindi naka-align. Ang magandang balita, pwede mo itong itama. At nagsisimula ito sa kamalayan at sa isang maliit pero makapangyarihang pagbabago sa paraan ng iyong paghahanda sa bawat paliligo. Bakit ang kahirapan at malas ay mga enerhiyang estado? Madalas nating iniisip na ang kahirapan ay tungkol lang sa pera. At ang malas? Basta-basta na lang daw, sunod-sunod na pangyayaring hindi mo gusto. Pero ayon sa mga aral ng Buddhism at sa sinaunang paniniwala ng mga Pilipino, ang kahirapan at kamalasan ay nagsisimula bago pa man ito makita sa iyong pitaka o kalendaryo. Nagsisimula ito sa iyong enerhiya. Tuklasin natin ang mas malalim na katotohanan. Ang iyong enerhiya ay isang magneto. Bawat iniisip mo, bawat salitang binibigkas mo, bawat kilos mo, lalo na yung tahimik at hindi napapansin, may dalang vibration. At ang vibration na yan ang humihila o nagtutulak sa lahat ng nasa paligid mo, pera, oportunidad, tao, swerte. Maari mong sabihin ang lahat ng positibong affirmation na gusto mo. Pero kung mabigat, nagmamadali, o puno ng takot ang iyong enerhiya, hindi mo namamalayang inaakit mo ang mas marami pang katulad nito. Kaya mahalaga ang tamang timing ng paliligo. Dahil pinalalakas ng tubig ang anumang nararamdaman mo. At kung ikaw ay papasok sa tubig na may takot, galit, o espiritual na kawalan ng paghahanda, sinasabi mo sa universo, gusto ko pa nito. At nakikinig ang universo. Ang kahirapan ay hindi lang kawalan ng pera, ito'y kawalan ng koneksyon. Ang kahirapan ay unang lumilitaw bilang paulit-ulit na toxic na gawi, pakiramdam na kulang
kahit anong meron ka. Emosyonal na pagod kahit nakapahinga. Palaging paghahambing ng sarili sa iba at laging pakiramdam na ikaw ay nahuhuli. Ito ay mga senyales ng energetic poverty. Hindi pa man kita sa bank account mo, pero unti-unti nang pinapahina ang iyong magnetism. Maraming Pilipino, lalo na ang mga OFW at breadwinner, ay tahimik na pasan ang vibration na ito nang hindi nila alam. Nagpupursige, nagdarasal, nagsasakripisyo. Pero kung hindi sealed ang enerhiya nila, ang mga biyaya ay kusang dumudulas palayo. Ang malas ay paulit-ulit na enerhiya na hindi mo napapansin. Napansin mo na ba ang ilang tao na laging nawawalan ng pera tuwing sweldo? Nagkakasakit bago ang isang mahalagang pagkakataon? Hindi nasasagot ang tawag na pwedeng nagbago ng buhay nila? Hindi ito aksidente. Ito ay nakapattern na enerhiya. Minsang minana, minsang nasagap, at madalas ipinagpapatuloy sa mga ritual na hindi na natin kino-question. At isa sa mga pinaka-overlooked na ritual, paliligo. Lalo na ang paliligo sa maling oras. Kung kailan bukas ang iyong espiritu, pero hindi malinaw ang iyong intensyon. 4. Tumutugon ang universo sa ritual sa mga Buddhist na tahanan at mga pamilyang Pilipino, mahalaga ang pang-araw-araw na ritual. Paghuhugas ng kamay matapos ang mabigat na usapan, pagbanlaw ng paa bago pumasok sa sagradong espasyo, pagpausok gamit ang saging, paglalagay ng asin sa sulok, pagsisindi ng kandila, hindi ito pamahiin, ito ay energetic reset. At kapag pinabayaan mo ang ritual, lalo na pagdating sa tubig, maaaring malinis ang katawan mo, pero gusot pa rin ang iyong enerhiya. Ang kahirapan ay hindi mo pagkatao. Ang malas ay hindi mo kapalaran. Pero kung hindi mo lilinisin ang iyong enerhiya nang may layunin, baka bitbit mo pa rin ang mga enerhiyang hindi naman talaga para sa'yo. Panahon na para itigil ito at maaaring ang susunod mong paliligo ang maging simula ng iyong bagong yugto. Isang simpleng ritual para linisin ang enerhiya bago maligo. Ang pinakamakapangyarihang ritual ay hindi kailangang magastos. Hindi ito tungkol sa mamahaling langis. Hindi mo kailangan ng monghe o albularyo sa tabi mo. Ang kailangan mo lang ay ilang sangkap, ilang sandali ng katahimikan, at taos-pusong hangarin na igalang ang iyong enerhiya. Narito ang isang step-by-step na ritual upang i-align ang iyong espiritu bago ka maligo, para malinis mo ang katawan mo nang hindi hinuhugasan ang iyong mga biyaya. Mga kailangan mo: isang maliit na mangkok ng malinis na tubig, isang kurot ng asin, rock salt o ordinaryong asin sa kusina. Optional: ilang petal ng sampagita o anumang puting bulaklak. Isang tahimik na lugar, kahit banyo ay sapat na. Hakbang 1: i-ground ang iyong isipan bago mo pabuksan ang gripo o timba, huminga ka ng malalim. Ilagay ang isang kamay sa iyong dibdib at bigkasin. Pinapakawalan ko ang hindi akin. Tinatanggap ko ang kalinawan, kapayapaan, at banal na pagkaka-align. Kahit isang malinaw na paghinga lang, maaaring baguhin ang vibration ng buong katawan mo. Hakbang 2: i-charge ang tubig. Kunin ang maliit na mangkok ng tubig at ilagay ang kurot ng asin. Haluin ito ng marahan gamit ang iyong mga daliri. Habang hinahalo, bulungin o isipin ang mga salitang, linisin mo ako, protektahan mo ako, gabayan mo ako. Kung may sampagita ka, ilagay ang mga petal sa tubig. Sumisimbolo ito ng kalinisan at kababaang loob sa tradisyong Pilipino. Hakbang 3: hugasan ang kamay at paa ng may layunin. Bago tumapat sa shower, kumuha ng kaunting banal na tubig at ibuhos sa iyong mga kamay. Hayaan itong tumulo pababa. Gawin din ito sa iyong mga paa. Habang ginagawa mo ito, imaginin mong lumalabas ang lahat ng alalahanin, bigat at kalituhan. Bumababa at nawawala sa drain. Hakbang 4: sabihin ang iyong intensyon. Bago maligo, maliwanag mong sabihin, sa isip o ng malakas: nililinis ng tubig na ito ang aking katawan at sinaselyuhan ang aking enerhiya. Walang biyayang mawawala. Walang takot na mananatili. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing espiritual na baluti.
na pinoprograma ang tubig upang makiisa sa iyong enerhiya, hindi laban dito. Hakbang 5, maligo ng mabagal at may malay. Ngayon simulan ang iyong paliligo. Dahan-dahan, damang-dama ang bawat patak ng tubig sa iyong balat, parang dasal. Isipin na ang bawat patak ay hindi lang tubig, kundi liwanag. Walang cellphone, walang istorbo. Presensya lang. Kapag may pumasok na iniisip, bumalik sa iyong paghinga. Optional. Pagkatapos, kandila at pasasalamat. Pagkatapos mong magpatuyo, pwede kang magsindi ng kandila o maupo ng tahimik kahit 1 minuto. Bigkasin ng pasasalamat. Ako ay nilinis. Ako ay protektado. Ako ay naka-align. Kahit gaano kabigat ang araw mo. Ang sandaling ito ay muli mong kapanganakan. Ang matatanda sa Pilipinas ay madalas nagsasabi, malinis ang katawan, pero marumi ang isip, wala ring silbi. Ang ritual na ito ang nagsasama sa dalawa. At binabago nito ang bawat paliligo bilang isang espiritual na paggising. Kahit simpleng banyo lang ang meron ka. Tunay na refleksyon ng mga Pilipino at mga karaniwang pagkakamali. Minsan, hindi natin alam ang humaharang sa atin, kundi ang mga bagay na hindi tayo tinuruan na pag-isipan. Maraming Pilipino ang lumaking may malalim na pananampalataya, tiyaga, at sakripisyo. Tinitiis ang sakit. Tahimik sa pagod. Sinasabi pa nga natin, kaya pa. Maliligo lang ako para gumaan ang pakiramdam. Malamig ang ulo ko, ligo na lang. Pero paano kung mali ang gamot sa sugat na dala natin? At paano kung ang paglilinis ay lalong nagpapalalim ng sakit imbes na tinatanggal ito? Tingnan natin ang mga pinakakaraniwang pagkakamali ng maraming Pilipino pagdating sa paliligo at ang hindi natin namamalayang kabayaran ng enerhiya. Pagkakamali sa abuno, ginagamit ang tubig para tumakas, hindi para maghilom. Marami sa atin ang naliligo agad pagkatapos umiyak, makipagtalo o tumanggap ng masamang balita. Hindi dahil gusto nating magnilay, kundi dahil gusto nating makalimot. Ang problema? Hindi binubura ng tubig ang enerhiya, pinalalakas nito. Kaya kung papasok ka sa shower na puno ng kaguluhan, dadalhin mo ang kaguluhang iyon sa buong araw mo, sa mood mo, at minsan, pati sa pera mo. Pagkakamali. Number 2, paliligo sa gabi. Nang walang proteksyon. Laganap ito lalo na sa mga OFW, call center agents, at estudyanteng may late na schedule. Pagod ka. Umuuwi ng hating gabi. Ligo. Tulog. Pero kung walang intensyon, naiiwan ang espiritu mong bukas. Oo, natutulog ka. Pero ang enerhiya mo ay gising pa rin. Kaya ka nananaginip ng masama, nagigising ng mas pagod, o nakakaramdam ng matinding kabiguan. Pagkakamali. 3, masyadong mabilis maligo. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong maging praktikal. Mabilisan lang, lalo na kung kapos sa tubig. Pero ang bilis na walang malay ay isang espiritual na piring. Mas mabisa ang 2 minutong paliligo na may pasasalamat at presensya kaysa sa 10 minutong paligo na puno ng pagmamadali at pag-iisip. Pagkakamali number 4, hindi pinapansin ang karunungan ng mga ninuno. Naalala mo ba noong sinabi ni Lola? Huwag kang maligo kapag bagong gising pa ang kaluluwa mo. Unang sinabihan ka ng albularyo na maghintay bago maligo matapos ang burol? Hindi iyon pamahiin lang. Iyon ay mga energy codes ng ating mga ninuno. Kapag binaliwala, hindi ka nila pinaparusahan. Pero mapapansin mong parang mas bumibigat ang daan. Parang laging may humaharang. Dahil lumalangoy ka kontra agos. Tunay na kwento mula sa mga karaniwang Pilipino Maria, isang guro mula Laguna. Hindi ko alam kung bakit lagi akong sumasakit ang ulo pagkatapos maligo ng 11:30 ng gabi. Akala ko dahil sa lamig ng tubig. Pero nang sinimulan kong sundan ang shower ritual at baguhin ang oras, nawala ang sakit ng ulo. June, isang OFW sa Qatar. Dati naliligo ako agad pagkatapos ng stress sa trabaho pero parang laging drained pa rin ako. Ngayon, humihinto muna ako, humihinga at nagseset ng intensyon. Para na akong nagre-reset tuwing maliligo. Liza, isang negosyante mula Cebu.
Naglagay lang ako ng kurot ng asin sa paligo ko, tulad ng ginagawa ni Lola noon. Biglang nagbalikan ng mga kliyente. Dati di ako naniniwala, pero iba talaga ang pakiramdam kapag ginagalang mo ang enerhiya mo. Hindi lang ito mga kwento. Ito'y echoes ng ating kultura. Paalala na kahit ang pinakapangkaraniwang bagay, tulad ng paliligo, ay pwedeng magpahina o magpalakas sa'yo, depende sa paraan ng iyong paglapit dito. Hindi mo kailangan ng kayamanan para baguhin ang vibration mo. Ang kailangan mo lang ay bukas na loob, kamalayan, at pagbabalik sa banal na kasimplehan. Pangwakas na pagninilay at paanyaya sa iyong gawin. Huminga ka ng malalim. Hindi lang gamit ang iyong baga, kundi gamit ang iyong kamalayan. Buong buhay mo, katawan mo lang ang iyong nililinis. Pero simula ngayon, matututo ka ng paliguan ang iyong enerhiya. Hindi ito tungkol sa takot. Hindi rin ito pamahiin. Ito ay paalala na ang tubig ay higit pa sa pang-araw-araw na gawain. Ito ay isang usapang banal sa pagitan mo at ng universo. At sa bawat pagbukas mo ng shower, sa bawat sandaling pinupuno mo ang timba o sinasandok mo ang tabo, pumipili ka. Mag-reset, ulitin ang luma. Magbitaw, patuloy na buhatin ang hindi na para sa'yo. Kaya sa susunod na tumapat ka sa tubig, tanungin mo ang sarili mo. Nililinis ko lang ba ang balat ko? Nililinis ko rin ang landas ko? Dahil ang mga biyaya ay hindi laging nasa malalaking kilos. Minsan, nakatago sila sa mga tahimik, araw-araw na ritual, gaya ng mga kinagisnan ng ating mga ninuno, na sana'y maaalala natin ngayon. Magkomento para iangkla ang iyong enerhiya. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, kung naramdaman mong nakita ang iyong espiritu, magkomento sa ibaba. Naliligo ako ng may kapayapaan. Sinaselyuhan ko ang aking mga biyaya. Lumalakad ako sa enerhiyang may paggalang sa akin. Sabihin mo minsan. Sabihin mo ng dahan-dahan. Sabihin mo ito bilang pangako. Dahil ngayong araw na ito, gising na ang iyong enerhiya at nakikinig ang universo.